Filipino 4, Quarter 2, Lesson 6, Week 6. Mga kasanayan. Bago tayo mag-umpisa, magbalik-aral muna tayo. Ano ang pangkalahatang tawag sa mga tekstong nagsasalaysay tulad ng anekdota? Anong tekstong naratibo ang nagsasalaysay ng sariling karanasang maaaring malungkot o masaya? Ano ang layunin ng tekstong naratibo? Anong teksto ang may layuning maglahad? Ano-ano ang mga bahagi ng isang tekstong pasalaysay? Anong teksto ang naglalahad ng mahahalagang talata tungkol sa buhay ng isang tao? Ano ang tawag sa araw-araw na talata ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao? Paano mo maibabahagi ang iyong karanasan o karanasan ng ibang tao? Anong bahagi ng teksto ang nagsasalaysay sa mga pangyayaring naganap sa anekdota? Maaari rin bang maging naratibo ang tulang pambata? Ngayon, ating basahin ang isang halimbawa ng kwentong bayang pinamagatang Ang Mahiwagang Singsing na naglalahad ng karanasan ni Edwin tungkol sa pagtrato niya sa mga hayop. Narito ang mga gabay na tanong. Pero bago tayo mag-umpisa, atin munang alamin kung ano ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay isang uri ng panitikang nagpapahayag ng mga alamat, mito at mga kwento na nagmula sa tradisyon ng mga pamayanan o tribo. Ang kwentong bayan ay naglalaman ng mga karanasan, aral sa buhay, kaugalian, paniniwala, at mga kaganapan na may mahalagang papel sa kultura ng isang lugar. Halimbawa ng kwentong bayan ay ang kwento ng Si Malakas at Si Maganda na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga tao sa Pilipinas. Ang Mahiwagang Singsing. Author, Anonymous. Ulila na sa ama si Edwin. Ikahos ang buhay nilang mag-ina pagkat wala namang pera at pag-aaring naiwan sa kanila ang yumaong ama. Malaki ang pagnanais nilang mag-ina na makaahon sa kahirapan. Ibig nilang magsimula ng negosyo, ngunit saan sila kukuha ng puhunan? Ano sa palagay nyo ang gagawin ng mag-ina upang magkaroon sila ng puhunan sa pagnenegosyo? Ngayon, pagkaraan ng ilang buwan, naglakas loob silang mangutang kay Mang Rico, ang mayaman nilang kapitbahay. Itinanong ni Mang Rico kung anong ari-arian nila ang maaring maging sangla. Nagkatinginan na lamang ang mag-ina. Hindi sila makakibo pagkat wala silang anumang ari-arian. Gayunpaman, pauutangin ko rin kayo. Hanga ako sa lakas ng loob ninyo na dumulog sa akin, kaya lamang pauutangin ko kayo sa isang kondisyon, sabi ni Mang Rico. Payag ba kayo? Tanong ni Mang Rico. Opo, payag kami. Ano po ang kondisyon? Tanong ng nanay ni Edwin. Na ang halagang 1,000 pisong uutangin ninyo ay dodoblihin kapag hindi ito nabayaran sa loob ng 1 taon. Ani ni Mang Rico. Nangamba ang mag-ina sa sinabi ni Mang Rico, subalit dahil sa laking pagnanais na makapagnegosyo at makaahon sa kahirapan, ay pumayag na rin sila sa kondisyon. Bago natin ipagpatuloy ang kwento,
kaya ang ginawa ng mag-ina upang magkaroon ng pagkakakitaan at mabayaran ng kanilang utang? Sa pagpapatuloy ng kwento, ng sumunod na araw, hiningi ni Edwin sa ina ang 100 piso upang ihanap ng anumang pagkakakitaan. Anak, Edwin, mag-ingat ka. Tiyakin mong maihahanap mo yan ng pagkakakitaan, bilin ng ina. Ano kaya ang ginawa ni Edwin sa 100 piso? Sa pagpapatuloy ng kwento, sa daan patungo sa poblasyon, nakita ni Edwin na hinahabol ng ilang tao ang isang asong payat. Nagnakaw raw ito ng karne sa palengke. Naawa sa aso si Edwin, kaya't pinigil niya ang mga tao. "Hulihin ninyo ang aso at bibilhin ko sa inyo ng 100 piso," sabi ni Edwin upang wag lamang masaktan o mapatay ang aso. Pagkatapos nun, ay inuwi ni Edwin ang aso sa kanila. Nang makita ng ina ang aso, nagtanong siya, "Edwin, ano ang gagawin mo sa aso? Makatutulong ba yan sa ating paghihirap na ito?" "Hayaan na po ninyo, inay. Naawa po kasi ako sa aso. Baka mapatay ng mga tao," sagot ni Edwin. Kinabukasan, humingi na naman si Edwin ng 100 piso. Pumunta siya sa palengke. Nakita niya roon ang galit na tindera at halos patayin ng pusang inaakalang kumain ng baong ulam ng tindera. Naawa si Edwin sa pusa. "Wag na po ninyong patayin ng pusa. Ito po ang 100 piso. Bumili na kayo ng inyong ulam." Sobrang iyak ng ina ni Edwin noong malaman ng tungkol sa inuuwi ni Edwin na pusa. Unti-unting nauubos ang perang hiniram nila na walang nangyayaring makapag-aahon sa kanila sa hirap. Ngayon, alamin natin, nagtagumpay ba si Edwin sa pangalawang pagkakataon? Magtatagumpay na kaya siya sa susunod? Humingi na naman na 100 piso si Edwin. Mahal ng ina si Edwin at hindi niya ito tinanggihan. Ngunit pinaalalahanan niya ito. "Anak, nauubos na ang inutang nating pera ay wala pa tayong nasisimulang hanap buhay. Wala tayong ibabayad kay Mang Rico," paalala ng ina. "Huwag po kayong mag-alala, inay. Sisikapin ko pong kumita ng pera. Makakabayad din po tayo ng utang. May awa po ang Diyos," sabi ni Edwin. Sa daan patungo sa palengke, naraanan niya ang ilang lalaki sa may baybay dagat. Binabato ng mga lalaki ang isang ubod ng laking isda. Naawa si Edwin sa isda. Kaya nakiusap si Edwin sa mga tao na huwag nang saktan ang isda at babayaran niya ito ng 100 piso. Ngayon, ano ang nangyari sa pangatlong pagkakataon ni Edwin na maghanap ng negosyo? Ano sa palagay ninyo ang mga sumusunod na pangyayari? Tuwang-tuwang umalis ang mga lalaki matapos iabot sa kanila ni Edwin ang 100 piso. Pagkatapos nito ay lumusong si Edwin sa tubig at hinaplos-haplos ang isda. Awang-awa siya sa isda. Laking gulat ni Edwin nang biglang magsalita ang isda. "Edwin, mabait ka at maawain. Ngunit alam ko ang laki mong problema. Ang utang ninyong mag-ina kay Mang Rico at kung paano kayo makakabayad sa kanya." Napatulala si Edwin sa narinig. "Huwag kang matakot, Edwin. Ibuka mo ang aking bibig. Ipasok mo ang ulo at kamay mo. Dukutin mo ang naroong singsing." Patuloy ng mahiwagang isda.
Natatakot man ay ginawa rin ni Edwin ang iniuutos ng mahiwagang isda. Nakuha nga niya ang singsing. Humiling ka, Edwin, sa singsing, utos pa ng isda. Humiling si Edwin ng maraming pagkain at biglang lumitaw ang marami at ubod ng sasarap na pagkain. Tuwang-tuwang kinain ni Edwin ang mga pagkain. Oh, naniniwala ka na ba, Edwin, sa mahiwagang singsing? Tanong ng isda. Opo, kaibigang isda. Maraming salamat po. Paano ko po kayo magagantihan sa ibinigay ninyong mahiwagang singsing? Tanong ni Edwin. Hilingin mo sa mahiwagang singsing na lumaki ang tubig upang ako'y muling makabalik sa laot ng dagat, sabi ng isda. Sinunod ni Edwin ang payo ng isda. Lumaki ang tubig at lumangoy ng papalayo ang isda. Nang hindi na matanaw ni Edwin ang malaking isda, halos patakbo na siyang umuwi upang ibalita sa ina ang magandang nangyari. Humiling ang mag-ina ng pagkain, damit, pera, magandang bahay at sasakyan. Binayaran nila ng 2 doble si Mang Rico sa inutang na pera. Nakaahon ng mag-ina sa kahirapan. Mula noon ay namuhay sila ng tahimik at maligaya. Sa wakas ay lalong maraming tao, hayop at maging mga puno at halaman ang nabigyan ng tulong ng maawain at matulunging mag-ina, lalo na si Edwin. Ngayon, sagutin natin ang tanong. Paano trinato ni Edwin ang mga hayop? Ano ang naging bunga nito sa kanilang pamilya? Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento. Humanap ng 2 kasama at ibahagi ang pagpapakahulugan, reaksyon o opinyon mo sa pahayag o kilos ng tauhan. Mga aspekto ng pandiwa, perpektibo. Pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagpapakita ng kilos o galaw. Nagbabahagi ang anyo ayon sa kilos na inilalarawan nito. Ang paglalarawan ng kilos kung nasimulan na o hindi pa ay tinatawag na aspekto. May 3 aspekto ng pandiwa. Una, perpektibo. Nagsasaad ng kilos na naganap na. Halimbawa, kumuha, tumakbo, nag-igib, nagluto, natulog. Imperpektibo. Nagsasaad ng kilos na ginaganap at patuloy na nagaganap. Halimbawa, kumukuha, umaakyat, nagbibihis, nagwawalis, nagsusulat. Kontemplatibo. Nagsasaad ng kilos na gagawin o sisimulan pa lamang. Halimbawa, kukuha, magsasalita, kakain, sasayaw, magsisipilyo.
Salitang ugat. Ang pinakapayak na anyo ng salita na walang panlapi tulad ng linis, unas o kain. Panlapi, mga bahagi ng salita na idinurugtong sa salitang ugat upang baguhin ang kahulugan o anyo ng salita tulad ng nag, in, o ka. Pawatas. Anyo ng pandiwa na ginagamit kapag hindi pa tiyak o wala pang panahon na ipinapahayag ang kilos, karaniwang may panlaping mag o Narito ang mga halimbawa. Pagkakaiba ng gamit ng pandiwang may nag, na, in, at Halimbawa, si Edwin ay nag-uwi ng isang aso. Iniuwi ni Edwin ang aso. Umuwi si Edwin na kasama ang aso. Naiuwi ni Edwin ang aso.